Alam nyo mga kasubaybay, kahapon, habang pinanonood ko yung sinasagawang rally ng INC dyan sa Luneta, at nang ang mga tagapagsalita ng INC ay nagpahayag na o nagbigay na ng kanilang mensahe tungkol sa layunin nila na nais ipaabot ng mamamayan sa pamamagitan ng mga tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, habang pinanonood ko at inuunawa ko ang pagpapahayag ng mga tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, sa aking pagkaunawa napakalinaw ng kanilang mensahe na ang gusto ng INC na ipaabot sa ating pamahalaan ay itama nila yung isinasagawang pag-iimbestiga at ipakita sa taong bayan kung paano sila nag-iimbestiga. Hindi yung katulad ng ginagawa nila ng paraan na nag-iimbestiga nga pero tago sa mamayan. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay tulungan ang ating gobyerno tungkol sa napakalaking problema na kinasadlakan ng ating bansa dahil diyan sa mga korupsyon. Yun ang gusto ng Iglesia ni Cristo, tulungan. Hindi para pababain ang kasalukuyang administrasyon o BBM resign katulad ng ipinananawagan ng nasa Mendiola. Hindi ganun ang layunin ng Iglesia ni Cristo Alam nyo, kung ating uunawaing mabuti, lalo na doon sa mga vloggers na nagsasabi na pilit nilang ikinakapit na ang layunin ng Iglesia ni Cristo ay pababain ang kasalukuyang administrasyon o kasalukuyang presidente. Hindi naman ganun napakalinaw naman doon sa placard, di ba, nakalagay doon kung anong layunin ng Iglesia ni Cristo. Ikumpara ninyo doon sa mga nagrally sa Mendiola. Ang nagrally sa Mendiola, mababasa mo, napakaraming placard, BBM resign. Ano ang nasa placard ng Iglesia ni Cristo? Hindi naman ganun Transparent, yun lang ang gusto. Hindi ba? Yun ang gustong ipaabot ng Iglesia ni Cristo para walang gulo. Kumbaga sa hindi magulo. Isaayos ang maling sistema. Hindi resign. Yun ang layunin ng Iglesia ni Cristo Di ba napakabuti? Kaya yung mga vloggers na nagsasabi na iisa daw ang layunin daw ng rallying isasagawa ng Iglesia ni Cristo ay para pababain ang presidente. Aba naman, ay ikaw namang vlogger ka, kung maaari lang naman, wag mo namang ilihis ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Wag mong gawing mali. Alam naman natin na merong tao na yun lang may karapatang gawing mali, yung tama yung matuwid pwedeng baluktutin. Iisa lang yun. Wag na tayong makigaya. At kilala natin lahat. Kilala ng buong Pilipinas, hindi lang siguro ng buong Pilipinas kasi nakasubaybay sa atin buong mundo ngayon sa nangyayaring kaguluhan sa atin. Kilalang kilala na natin yun. Wag na tayong makisali doon sa taong ang gusto ay yung tama ibaluktutin. Sa halip, ang isipin natin
makatulong sa gobyerno dahil tayo kumbaga para tayo isang pamilya lang yung pinaka magulang natin nasadlak sa isang desisyon, sa isang pagpapasya na parang hindi nakapagdulot ng mabuti sa pamilya, tayo bilang mga anak, itulungan natin. Magpayo tayo, magbigay tayo ng mga opinion at ideya para maisaayos. Na yun ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Di ba napakalinaw? Ang gobyerno kasi ang isang bansa ay mukha lamang yan ng isang pamilya. Ng pamilya, mayroong tatay, mayroong nanay, mayroong ama o kaya naman ay ina. Kaya meron tayong presidente, may vice president. Sila yung nakasasakop sa atin, sila yung nagpapatakbo kung ano ang dapat na gawin nila para paunlarin ang kanyang pamilya. Iyan ang presidente. Nangunguna sa buong bansa. Ngayon kung ikaw yung sabi nga pasaway na anak. Mali na yung ginagawa ng iyong ama, sumusuporta ka pa. Ngayon, pag may pumuna na kapatid mo, kakalabanin mo pa yung kapatid mo, ano mangyayari? Wasak. Walang kapayapaan. Bagsak ang ganong sistema. Kaya tayo bilang isang mamamayan, sama-sama tayo, makipagkaisa tayo sa layunin ng Iglesia ni Cristo na ipahayag na ito, ganito dapat ginagawa at ito yung hindi dapat ginagawa para umunlad ng ating bansa. Hindi yung napakalinaw ng mensahe bibigyan nyo ng ibang interpretasyon. Lalo pa, di ba napansin natin, si Ka Marcoleta nagsalita. Ano na naman, sasabihin ng mga vloggers dyan, kala ko ba, yung rally na yan, hindi sa politiko? Hindi naman talaga para sa politiko. Ang pagsasalita ni Ka Marcoleta doon, ipinaliliwanag lamang sa mamamayan kung anong sistema tumatakbo ngayon ng ating bansa. Hindi nyo ba naiisip na katanungan ng maraming mamamayan kahit pangkaraniwan lang? Bakit ang gulo ngayon ng ating bansa? Bakit ang pangit ng sistema ng ating bansa? Sa pamamagitan ni Ka Marcoleta, gustong ipaabot sa pangkaraniwan. Bakit ganon? Ganito kasi. Ang naging sistema ng mga nasa gobyerno. Ipinaliwanag niya, inisa-isa. Siguro hindi ko na kailangan isa-isahin pa dahil sa napanood naman natin Excuse me. Kung kayo nanood na lakip yung unawa nyo sa mga mensahe ng Ka Marcoleta, may pinapakita pa mga video na sa katunayan, yun yung naging epekto ng kaguluhan ngayon sa ating bansa. Korupsyon. Hindi ba ninyo napapansin? Hindi kayo naaawa sa mga taong lubos na naapektuhan dahil sa ginawang napakalaking anomalya ng mga nasa kinauukulan? Isipin mo naman, naglabas ng pondo ang gobyerno para sa mga project, lalo dyan sa flood control. Anong ginawa nila nang ilabas yung pondo? Ginawa nila ng paraan na para maibulsa nila. Na kung sa kasabihan nga, ninakaw na nila. Ano ngayon ang nangyari sa taong bayan? Sa halip na magawa yung daluyan ng tubig para wag bumaha sa bahay ng bawat Pilipino, kitang-kita nyo naman kung gaano kalalim ang tubig. Diba? Hanggang dibdib. Kayo ang nasa kalagayan nila. Hindi ba ninyo pupukawin na nasa gobyerno? Hindi kayo magsasalita? Kitang-kita nyo lahat apektado.
pangkaraniwang pamumuhay araw-araw, maging sa paghahanap buhay, apektado lahat. O, tapos yung nagnakaw, ano? Parang gusto pa ninyong maging kasangkapan pa kayo para maikubli. Eh, panawagan lang ng Iglesia ni Cristo, ilantad. Ilantad. Yun ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. At saka, hindi lang yun, ikita ninyo yung mga project na ginawa nila. Ang bakal, napakaliliit. Eh, parang dapat doon siguro 16 mm, pero ang ginamit maliit lang, parang 10 mm lang yun 16 o 20 mm dapat ang mga mayor na bakal nun Ganun ang ginawa nila at hindi pa tinapos. Bakit? Wala na kasing budget. Nasaan na yung budget? Nasa maleta na. Dinala na sa kung saan nila gustong dalhin. Yun ang gustong ipaunawa ni Camarcoleta kung paano ang ginawa ng mga nasa gobyerno. Na ang gusto ni Camarcoleta, tugisin at panagutin para mabago ang ating sistema, para umunlad ang ating bansa. Hindi para sa politika. Sana naman yung unawain ninyong mabuti na ang Iglesia ni Cristo ay katuwang ng ating gobyerno sa pagpapaunlad. Hindi kontra. Hindi nyo ba napapansin na tulad ng sinasabi ng iba, dapat yung ginastos diyan sa rally ay ipinamigay na lang sa miyembro o pinamigay na lang doon sa mga naapektuhan. Hindi pa kayo nagsasalita, nauna pa sa inyo. Wala pa ang ayuda ng gobyerno, naroon na ang Iglesia ni Cristo. Tumutulong na. Lamang ang Iglesia ni Cristo ay hindi pa imbabaw. Na nauuna yung balita na mamimigay kaysa sa pamimigay. Ang Iglesia ni Cristo na ipamigay na bago pa may balita. Yun yung mga against sa Iglesia ni Cristo. Mapapansin natin yung mga media na galit sa Iglesia ni Cristo na hindi naman alam kung anong dahilan sila nagagalit. Ang Iglesia ni Cristo nakapamigay na. Araw na ang lumipas nang makapagbigay ng mga ayuda sa mga naapektuhan. Hindi nila binabalita yun yun ang dapat pinapansin ninyo. Bakit hindi kayo parehas? Bakit hindi kayo transparent? Katulad ng panawagan ng Iglesia ni Cristo, dapat transparent. Sila hindi maging totoo tayo sa lahat ng bagay. Alam nyo, sa totoo lang, ang isang tao mabuhay lang sa katotohanan. Ang sarap mabuhay. Pero pagka ang tao ay nabuhay sa kasinungalingan, napakahirap mabuhay. Bakit? Ang dami mong itinatago. Ang dami mong ikinukubli. Kasi nabubuhay nga sa kasinungalingan. Subukan nyo, itry nyo lang. Na kahit minsan sa inyong buhay kayo maging totoo, maging transparent kayo, masasabi nyo bandang huli, ang sarap maging totoo. Ang sarap mabuhay. Walang pero. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang sa inyong buhay. Napakasarap mabuhay. Saan ka man magpunta, kilala mo ang sarili mo. Paano kung ikaw ay may itinatago? Sarili mo mismo gusto mong ikubli sa lahat ng tao. Dahil sa isip mo, hindi man kita ng tao, hindi man alam yung ginagawang pagkukubli, pero sarili mo, alam mo yun. Ikaw kasi nakakaalam sa iyong sarili kung anong ginagawa mo. Pero subukan mong ikay maging totoo, maging tapat, wala kang niluloko, wala kang inaargabyado. Sabi nga, lalakad ka sa lansangan, may tiwala ka sa iyong sarili.
Sabi nga sa kasabihan, taas noo ka, haharap kahit kanino. Huwag niyong masamain ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Bagkus unawain nyo. Pag naunawaan nyo na mabuti, suportahan nyo. At tinitiyak ko sa inyo, magbabago ang bansang Pilipinas. May nagsasabi nga na mga Pilipino ano kaya kung gawin natin ay ipaubaya natin sa mga Iglesia ni Cristo yung sistema natin, sistema ng gobyerno, lalo pa yung sa mga project. Alam nyo, may mga nababasa ko na ang sabi nila, siguro napakabuti nga kung Iglesia ni Cristo ang maghahawak ng budget ng ating bansa o national budget. Dahil bakit? May basihan kasi sila kapag ka Iglesia ni Cristo ang gumawa, bukod na sa pulido, hindi pa substandard. Matitibay talaga. Bakit? Ang Iglesia ni Cristo, hindi marunong mandaya. Yun lang yun. Ano pa ang isa? Mabilis tumarabaho. Bakit? Hindi nga nandadaya, ituloy-tuloy. Lalo pa yung proyekto ng gobyerno, alam naman natin ang pondo, di ba? Hindi lang bilyon, trilyon. Gano'ng kalaki yan? Paano maantalang at mga project ng gobyerno? Kung hindi lamang dadayain ng mga, hindi na, kontraktor nga, yung mga kontraktor na gusto ngayon ng Senado na sila ang panagutin, lalo nung 3 tao na kilala natin na yung 3 tao na yan, na isa ang layunin, iliko. Hindi naman, sa totoo lang, kung ako din ang magsasabi tungkol sa intindi ko sa mga kontraktor, hindi naman talaga sila ang nagnanakaw Kasangkapan din lang sila. Bakit? Una, ay balitang-balita naman 'di ba? Sa Kongreso, bawat Kongreso bago ilabas ang pondo, may porsyento. At sila na rin lumalabas ang nangungontrata. Yung mga kontraktor talaga parang subcon na lang yun Kumbaga sa kwan, yung ampiyas na lang sa kanila. Kaya sila nagsasuffer, sila yung nagsasakripisyo tungkol doon sa mga ginagawa ng sabihin natin nasa Kongreso na mga percent na kinakaltas. Sino ngayon ang nagsasuffer? Di mga kontraktor. Biktima rin sila. Kontraktor sila, kailangan gawin yung proyekto. Ano mangyayari sa proyekto? Titipirin. Substandard ngayon. Mahuna. Hindi pa nabagyo, hindi pa nabaha, giba na ang dike. Yung mga flood control na ginawa, giba na. Hindi ba? Kaya, siguro sa susunod kong mga video, dahil sa napahaba na, sobra itong aking video, ay ako'y may gagawin ding personal. Hanggang doon at subaybayan ninyo yung mga susunod ko pang videos na i-upload. Bye-bye.